Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, itong embattled na mayor ng Banban na si Mayor Alice Gu. Ewan ko po kung Gu or Guo, bahala na, siya na rin yun. Pasensya naman kay Mayor Ikaw na naman ang ating topic no? Matagal na rin ako walang topic kay Mayor Pero bago natin i-ano tong si Mayor Gu, may update po dun sa dalawang vlogger, influencer, yung nambalahura dun sa Coron, Palawan, Ngayon po, may update po, buti nga sa kanila. Elora, may update dito. Nag-agree ba kayong dalawa dyan? Ikaw, Tita Aurora, nag-agree ba kayo dito? Di ba? Sige nga, tingnan ko nga kung nag-a-agree kayo dito, no? Sa ng gagawin ng Palawan dito sa dalawang vlogger influencer na ito. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at yung katuwang natin sa ating video premiere at sa LS kung meron man po. No? Ito po, unahin natin itong dalawang vlogger influencer. Okay? So, sino ba tong mga to? Ito po, si balita ng GMA News Online. Babasahin lang natin, buti nga sa inyo. Uunahan ko na, mabuti nga sa inyo. Deserve yan, deserve. Dahil doon po sa kayabangan at kabastusan ninyo. Ros Martan, Rendon Labrador, Team Malakas. Sige. Declared persona non grata in entire buong Palawan province. Nako, persona non grata kayo. Ibig sabihin, hindi kayo kaaya-ayang mga nilalang sa Palawan. Ros Martan and Rendon Labrador were officially declared persona non grata. Ano ba yung persona non grata? Ibig sabihin, hindi kayo katanggap-tanggap. Hindi kayo kaaya-aya sa mga tao doon. Diba? Sa mga hindi po nakakaalam persona non grata means a person who is unacceptable, hindi katanggap-tanggap o hindi welcome sa lugar na iyon. Ang tanong siguro, pwede kayo makapunta doon, pero ang mga tao, pag nakilala kayo, hindi kayo welcome dito Pwede kayong pagsabihan ng ganun. The resolution submitted by all the members of the Palawan Province Council declaring the social media personalities and the Team Malakas are persona non grata in the entire Palawan Province was immediately approved on the first and final reading. Biruin nyo, dapat sa Coron lang Coron, Palawan. Saan po ba yan? Elora at Kay, saan ba yan? Sa northern part o sa southern part yung Coron? Di ko po alam, hindi pa nakapunta ng Palawan. Pero pag ako napunta dyan, punta ako dun sa Kalayaan. Gaganon ko. Elora, Kay, videohan nyo ako, gaganon ko. Yung Philippine flag. Atin ito. According to Palawan 1st District Board Member Juan Antonio Alvarez, kaano-ano kaya ito ni Representative Alvarez, yung nag-resign na PDP President. The municipality of Coron and its citizens had been insulted by Rosmar and Rendon. Team Malakas visited Coron for an outreach, blah blah blah. Yan. Pinatulang kasi nila yung post nung isang staff doon sa Coron na nag-vent. Ang sabi naman dito ni Alvarez, it doesn't really give the sentiment of yung sa city, kundi personal niya yon. Bakit nyo pinatulan? Di ba sa video, dinuro-duro? Gago ka, ayan na pala nyo, yan. Sige, nag-issue na sila ng apology, itong dalawang vlogger influencer na ito, pero the damage has been done. Totoo ba? Genuine ba yung pagtulong nyo doon? O sabi nga ng iba, for the views daw, di umano? Yan. Diba? Wala sa puso ninyo
Hindi totoo, kundi ginamit nyo sila. Tapos, dapat, vlogger influencer kayo. Tumanggap kayo ng criticism. Hindi lahat mapiplease ninyo. You cannot please everybody. Ang gawin nyo na lang sana, pwede po ba naming makausap yung taong naggawa ng ganito? Wala nga kayong pasubali, sumugod kayo dun Mga bastos kayo. Ibig sabihin, entitled much kayo, di ba? Sana yan, bumalik sa inyo, karmahin kayo ng husto. Imbis na magpakumbaba kayo, i-correct ninyo, yung nakita nilang mali sa inyo, hindi. Kasi nga, feeling nyo, powerful kayo. Sino bang naglagay sa inyo sa tuktok? Di ba? Siyempre, yung mga viewers ninyo. Pero, pumasok sa utak ninyo yan. Buti nga sa inyo. Di ako naawa sa inyo. Mga animal kayo. Nang baboy kayo ng mga tao. Kala nyo maaano nyo ang Palawan. Maganong-ganon ninyo. Oy. Dapat kaharapin nyo si Elora sa Kasikay. Ewan ko lang kung ilublob kayo dyan sa ilalim ng tubig. Di ba? Mga kababayan. Buti nga sa inyo. Di ako naawa dyan sa mga yan. Mga animal Now, punta dito tayo kay Mayor Alice Guo. Nung balita ng GMA News Online, June 15, nung sabi ng PAOK, yung Philippines Anti-Organized Crime Commission, PAOK, criminal charges versus Alice Guo to be filed next week. June 15 yan. Okay, ako, dinuduro ko yung sarili ko. Tinan nyo. Ako nandito sa video Di ba, Elora? Ang sabi dito, the PAOK said that criminal charges will be filed against suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo next week. So, next week yon. Meaning, this week na. Ano ba yung mga charges nito? In relation to alleged illegal activities in a compound located behind her town's municipal hall. The charges will also include others who may be involved in the supposed illegal operation. Ang dami pala nito, Ano ba? So, Tuesday, magmi-meet daw itong mga PAOK, DOJ, OSG, PNP, lahat po. So, we can expect criminal charges will be filed against a good number of people on Friday. Sa Friday pala. This coming Friday. With regards to the Bamban operation. Patay na. Naku. Sabi pa dito, the PAOK spokesperson, si Casio yan si Casio, added that the criminal charges to be filed are serious and non-bailable. Ay, nako. Mag-alaki buloy ka ra. Non-bailable pala Tiyak to, may human trafficking ito. Ayun lang po yung naalala ko kasi kay Kibuloy, di ba? May human trafficking charges di ba? Nako, Mayor, mag-isip-isip ka na bago pa ma-file ito. Mag-come out ka na kasi. Huwag mo nang igiit, lalo pang madidiin ito mamaya. Tingnan nyo, may latest now, ang haba nung news, mga kababayan, tama na yun. Punta tayo sa Litis, June 18 report, sa Philstar, Guo may face human trafficking charges. Ayun! Ayun, yung non-bailable charges. Yung takot na takot si Kibuloy. Di ba? Kaya nga nagtago. Kasi kung walang human trafficking charges kay Kibuloy, lalabas yan. Kasi bailable Yung mga ibang kaso niya, bailable pero yung human trafficking, non-bailable. Kaya ipaharap niyo yung mga bata. Paharap ninyo. Give me time to run. Catch me if you can. Di ba? Ito sabi dito. The PAOK has gathered enough evidence to file human trafficking charges against Banban Mayor Alice Guo over alleged illegal activities at a raided Pogo hub in Tarlac. According to PAOK spokesperson Winston Casio, recent documents obtained by the agency could implicate Guo despite her name not appearing any documents of Sun Yun Technologies. We have gotten some documents over the past few weeks that we have not yet disclosed in the previous 2 Senate hearings, as well as executive sessions requested by Senator Sherwin Gatchalian and Risa Hontiveros. Nako, Mayor, wala na.
may nakuha na silang mga ebidensya. So, nasa sa iyo na yan, no? Okay, so ang dami pa po ditong mga haba nitong report na to, no? Wag na yan, basta yan, makakasuhan siya. May face human trafficking charges. Base na rin dyan sa mga ebidensyang nakalap. O now, mga kababayan, may another pa yan, no? Talagang si embattled mayor, talagang lumalaban pa. Sumulat po si Mayor Alice Go sa Malacanang. GMA News Online. Alice Go writes Palace 6 per probe into controversies. Nanghihingi siya ng patas na pag-iimbestiga. Yun lang naman. Diba? Talagang ano pa? May ano pa siya. The camp of suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go is seeking a fair investigation into the issues and controversies thrown against her. This as Go's associate submitted a letter to the office of kay ES Lucas Bersamin, kay Executive Secretary on Tuesday morning to explain her side amid accusations against her, including the alleged involvement to the Bapu Land Development Incorporated, espionage, human trafficking, kidnapping, and money laundering. Si Bersamin pala ang chairman ng PAOK. Kaya pala sumulat kay ES Si ES pala ang chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yes, in summary, that was our request. Sabi ng attorney niya na si Lorelai Santos. It's simply a letter addressed to the Executive Secretary as the chairman of the PAOK, just expressing the mayor's intention that she is one with the commission to uncover the truth and for justice to prevail. Talagang in good faith naman pala. No, hindi tulad ni Kibuloy. Pero, tulad ng sabi ko kanina, antayin ninyo. Pag lumabas na ang human trafficking charges sa kanya at non-bailable yon, tingnan natin. Kung mahahagilap nyo pa si Mayor Alice Go. Di ba? Kasi wala pa Tatanong lang di ba? Wala po ganyan po lahat Pag may non-bailable na, wala ra. Hindi mo na makita kung ano-ano ng alibay ang gagawin ng mga lawyer nila, tulad nung lawyer ni Kibuloy. Sabi sa atin, nung lawyer ni Kibuloy, he is just making himself unavailable. Ang galing talaga gumawa ng mga statement ng mga lawyer, no? Kala nila mapapaikot nila yung mga utak natin. Hay, nako. Ito pa sabi nila. In the 6-page letter, Goose Camp pointed out that in the past several weeks, the embattled mayor has been the subject of probe by the Senate wherein the conduct has been conclusory. Conclusory daw. Kumbaga, talagang may conclusion na. Ayun. And it will seem that a judgment without due process has already been rendered against it. Ayun nga. No? Parang every time daw na matapos ang hearing, may judgment na, may conclusion na. Without due process. No? Our client is one with the mandate of this honorable commission to investigate and prosecute criminal elements in the country and to enhance coordination among agencies engaged in the fight against criminality. Thus, through this submission, she would like to explain her side on these matters to refute the serious allegations imputed against her and to shed light on these matters. Okay, maganda naman pala ang kanyang mga sinasabi. No? In that letter, Go also ensured that she will cooperate with any kind of probe, adding that she is ready to provide the needed documents. Ako ay lubos na nakahandang makipagtulungan sa anumang proseso ng investigasyon at magbigay ng anumang kinakailangang dokumento o testimonya upang linisin ang aking pangalan. Lumalaban pa rin talaga si Mayor. We will find out, no? Hopefully, talagang magkalabasan na, lumabas na ang totoo na ikaw ba ay isang Chinese nationals talaga. Kasi may mga dokumento pong natagpuan na naman si Senator Win Gatchalian. Kasi 'di ba yung una, yung nilalabas nila, talagang
ang totoo niyang pangalan ay Gu Zhangjiaobeng, ganun. Oh, hindi ko na po kinontent yun eh. No? Pero ito yung latest sa balita ng Manila Bulletin, ano po yung natagpuan ni Senator Win Gatchalian. Who is Go Woping? Oh, sino daw si Go Woping? Eh siya po ay si Pingping. You! Yes, you! No, it's me! Alam nyo yon yung rush hour 2 ba yun or 3? You! Yes, me! No, it's you! Yeah, it's me! No, it's you! It's me! No, my name is me! Ang gulo! Kaya tuloy sabi ni Chris Tucker do you understand the words coming out from my mouth? Alam nga yun, racist na racist ang dating eh. No? Even though comedy, pero parang racist na racist yung dating eh. Oh, yan po oh. Tingnan nyo yung larawan ha. Courtesy of courtesy of Senator Win Gatchalian. Ha? Oh, save natin ito para hindi natin i-save mamaya. A new revelation regarding ano the title? Who is Go Woping? Gatchalian bears Alice Gu's possible identity. Siguro sa Chinese ang pangalan niya Wopeng, pero sa English Alice. Yung palang conversion ng Woping eh, no? Alice in Wonderland. Baka naman naligaw ka sa Pilipinas, Mayor Alice, ibang door ang inexitan mo, nalabas ka ng Pilipinas. 'Di ba doon sa Alice in Wonderland? A new revelation regarding Banban Tarlac Mayor Alice Go possible true identity has been unveiled through a document released by Senator Sherwin Gatchalian. Patay na, abos. Ubos tayo dito. Mayora, ano na? Ha? Ayan daw po. Ay, nako. In a message to reporters on Tuesday, he shared a document provided by the Board of Investments from the Gu family's application for a special investors resident visa and the Bureau of Immigration. Ito pong investor visa na ito, may nakita po akong article, pero hindi po natin isasama dito. No? Mas maganda, hahaba eh. Kasi may isa pong congressman na kinis-question ito. No? And the Bureau of Immigration. Alice Gu might be Gu Woping, who entered the Philippines on January 12, 2003 when she was 13 years old. Her real birth date is on August 31, 1990. Go Woping's registered mother under the SIRB o yung Special Investors Resident Visa is Lin Wenyi. Di ba? So ibig sabihin, totoo na yung nanay nitong si Gu Woping ay si Lin Wenyi, yung sinasabi nga ni Senator Gatchalian dati. Na may mga nagbi-verify pa ng mga verified pa ng mga iba. Gatchalian first disclosed in an earlier interview that residents of Valenzuela could attest that Lin Wenyi, a Chinese national, was referred to as Gu's mother when they were residing in the city. Correct. Ang daming nagpapatunay, no? Senator Hontiveros, on the other hand, shared documents from the Securities and Exchange Commission showing that Lin is an incorporator involved in a numerous business of the Banban Tarlac local chief executive. Yan, ang dami, Ang dami nilang mga businesses, 7. Hontiveros also shared a Bureau of Internal Revenue document certifying the birth dates and addresses of Mayor Gu's co-incorporators who are alleged to be her family members. Nandito. Diba? Ay, grabe, Huli mga kababayan. Kaya ang sakit nito. Paano kaya to pabubolaanan ni Mayor Alice Gu, no? Embattled na masyado tong na to. Kaya kung ako kay Mayor, it's better. Diba? Wag nang magtakip pa. Wag nyo nang sabihin na ganito. Just tell the truth para naman malaman na natin kung ano bang dapat na gawin natin o ng ating gobyerno. Di po ba? Tama, mali. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, no? Sa nilabas ni
bagong pasabog ni Senator Win Gatchalian at yung sinabi ng PAOK na posible pong makasuhan ng human trafficking. Remember, human trafficking, non-bailable. Kaya nga dyan nagtatago si Kibuloy. Ano kaya dyan si Mayor? Tanong lang Mayor, kung sakaling makasuhan ka ng human trafficking, hindi ka ba tutulad kay Kibuloy? O yun lang po tatanong lang po O para malaman natin, napakita mo, para kang si Leila de Lima, hinarap ang kaso, nagpakulong. O ganun po, di ba? And let the justice, run its course. Kung talagang not guilty ka, so be it. Nagdesisyon ng korte, wala tayong magagawa dun. Kung guilty ka naman, ganun din ang desisyon. Wala tayong magagawa dun. Di po ba? Nagdesisyon ng korte. O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.